Bilang isang ama ng pamilya, ako ay nagsusumikap para sa aking mag-ina, lalo na't bagong panganak ang aking asawa. Sa pangalawang taon pa ng aming pagsasama ay dito ko naramdam ang matinding pinagdadaanan namin na kung saan parang gusto ko nang magpakamatay. Pero iniisip ko pa rin ang mag-ina ko, paano kaya sila pag wala na ako? Sa una pa lang ng relasyon namin noon, wala akong masasabi sa babaeng napili ko kasi siya na talaga ang tipong pinapangarap ko habang buhay. Pagkatapos ng aming kasal, wala din akong masabi sa kanya. Laging sa bahay sila hanggang sa nanganak siya via CS sa anak namin ngayon. Ako yung asawa na tipong bahay at trabaho lang. Pag may oras ako, uuwi ako agad para matulungan siya sa trabahong bahay. Lahat ginawa ko para sa kanya at lahat ng sahod ko at kita ko ay sa kanya lahat. Pagdaan ng buwan at araw, dito ko na naranasan ang hindi ko inaasahan na pangyayari sa loob ng pamilya na nabuo ko. Hindi ko namalayan na ang asawa ko ay sumali pala sa investment. Alok sa kanya ng mga kaibigan niya. Hanggang sa naka-expend siya ng halos 2M at exclusive ang mga utang niya sa mga pribadong tao at kilala niya. Nung time na nalaman ko ito, ramdam ko na sobrang lungkot, pagkadismaya at depression. Hindi ko alam kung asan ako pupunta, kung ano ang gagawin ko, at tanong ko sa sarili ko na asan ako nagkulang. Dumating din ang time na kinasuhan siya ng estafa dahil daw sa pagkakautang niya. Halos ramdam ko ng stress at naaawa ako sa asawa ko kasi di na siya makatulog sa gabi. At imbis na tulungan ng mga kapatid niya pero hindi, lalo pa nilang dinadaw ng asawa ko. Sa ngayon di ko na alam kung ano ang gagawin ko. Sa kakahanap ng taong mapag-advisean at mapag-comfortan ay lalong nagkakagastos kami. Kasi sa every meet up sa mga kakilala namin ay kami na rin ang magbabayad sa mga pasahe at pagkain nila. Hirap na po ako ngayon, Mami R. Wala nang matinong makapagbigay ng advice sa amin. Sana wag niyo po kami pabayaan ng misis ko. At salamat sa mga advices niyo po at sa mga susunod pa. Salamat, dear Cinder, sa oras ninyo na nakipagkita sa akin. At salamat na rin sa tiwala niyo sa akin. Unang-una sa lahat, saludo po ako sa iyo bilang haligi ng tahanan at sana more na magpakatatag ka para sa mag-ina mo. Ito ay bigay payo ko sa iyo bilang suggestion din. Sana wag mo po babayaan ang asawa mo at ang bibi niyo. Lalo na't bagong panganak pa lang si Mrs. ay tsak na nandun ang postpartum depression. Gabayan mo po siya at huwag mo siyang iwan. Pangalawa, diretso na lang po kayo sa legal officer or attorney para humingi ng advice tungkol sa kaso ni Mrs. Wag po doon sa barkada kasi magagastusan kayo lang. Pangatlo, sana kahit anong mangyari ay stand firm kayong dalawa sa relasyon niyong mag-asawa. Ang pera ay mahahanapan, ang problema ay lilipas yan. Pero ang buhay ay iisa kaya hindi po solusyon ang magkitil ng buhay dito sa problema niyo. Always ask po kay Lord na gabayan kayo. Prayer is the best weapon at hindi tayo papabayaan ng may kapal. As He promised, He will never forsake us and He will never leave us. Muli, maraming salamat po.